mag-start ng panibagong chapter ngayon, chapter 22. So natapos na po natin yung chapter 21. Tayo ngayon na nasa chapter 22. Pero gusto ko pong ipaalala sa inyo na ang Bible ay walang chapter, walang verses. Sa madaling salita, tuloy-tuloy ho itong conversation na ito from chapter 21 to chapter 22. Ibig sabihin, hindi po naputol yung conversation ni Jesus Christ doon sa mga Pharisees, doon sa mga elders, doon sa mga religious leaders. At kaya baka magkaroon ho tayo ng impression dahil chapter 22 na, iba na yung senaryo, iba na yung mga taong kausap niya, at iba na yung pinaka-focus nung chapter 22. So, hindi po, no? Ang chapter 21 at chapter 22, magkarugtong ho yan. So, kaya tanggalin muna natin yung chapter 21-22. Magkaduktong siya. Para makuha ho natin yung context nitong chapter 22. So, ang context ng chapter 22 ay doon pa rin nanggaling sa chapter 21. So, hindi po naputol yan, hindi ibang araw yan, hindi iba ang kausap ni Jesus Christ, hindi po iba yung emphasis niya, yun pa rin po ang pinag-uusapan dito at yun pa rin ang kanyang kausap dito. At tandaan din ho natin, ang kinakausap po ni Jesus Christ dito ay ang pinapatungkulan niya rito ay yung mga religious leaders na nasa Jerusalem. So ibig sabihin po, hindi yung lahat ng religious leaders, kundi in particular yung mga religious leaders na nasa temple at yung mga religious leaders na nasa mga synagogue doon sa Jerusalem, pero hindi pa rin po lahat. Kasi ang bilang ng mga priest sa templo, libo po 'yun. Libo yung naglilingkod doon. May iba-iba silang mga responsibility. Yung mga naglilingkod naman sa synagogue, no? Hindi rin ho lahat ng naglilingkod sa synagogue. At may kaharap siya dito ng mga yung tinatawag nating mga Sanhedrin. Yung member ng Sanhedrin na ang tawag natin ay mga Sadducees. Marami din ho sila, no? At hindi ho lahat. Sa madaling salita, yung kinakausap ni Jesus Christ dito at kanyang sinasabihan na ito, yung mismong kaharap niya noong mga oras na yon. As to how many of them, hindi ho natin alam, hindi rin binanggit, no? Pero wag ho nating lalahatin ng mga priests, wag nating lalahatin yung lahat ng mga scribes o kaya yung mga member ng Sanhedrin, which is the Sadducees. At hindi po lahat ng mga Hudyo galit kay Jesus Christ. May mga ilan-ilan lang, no, na natatangay ng mga religious leaders. So, majority pa rin ho ng mga Hudyo majority ng mga Hudyo ay naniniwala kay Jesus Christ sa kanyang pagiging isang sadik. Naniniwala kay Jesus Christ sa kanyang mga turo. At na-admire nila yung pong paghihimala ni Jesus Christ, yung pagpapagaling ng mga may sakit. At marami po sa kanila ang naniniwala na si Jesus Christ ay personification ng ni Solomon, which is the son of David. So pag sinabing the son of David, si Solomon yon, at pinaniniwalaan po nila na yung spirito ni Solomon ay nake Jesus. Tandaan nyo, ang naniniwala pa lang na siya ay Messiah, na siya ay divine, ay yung mga immediate disciples niya, yung 12 disciples niya. Although somehow, meron pa rin po silang a little bit na pagdududa. No? Kaya yan po yung senaryo. Okay? So, madaling salita,
yung context nung chapter 21, yung tinalakay po natin na parable of the two sons, yung pong parable of the tenants. Ito po ay karugtong, no, noong mga parables na yon, itong chapter 22 na ito. So, having said that, tuloy ho natin sa verse 1 ng chapter 22. Sabi po diyan, Yeshua again used parables in speaking to them. Kaya napansin nyo, sabi Yeshua or Jesus Christ again used parables in speaking to them. Pwede hong pakimute yung inyong mga speaker. Meron po kasi kung naririnig na ano, ayan, pakimute lang po. Ayan, balik ko ako sa verse 1. Sabi, Yeshua again used parables in speaking to them. So, yung nadaanan natin, yung parables ng two sons, tandaan niyo po yun, ano? I suppose, ni-review nyo kanina yon kung ano nangyari po doon sa parables of the two sons. No? Yung pong son number 1 na inutusan ng tatay, pumunta sa bukid para magtrabaho, ay humindi, pero later on, ginawa din kung ano yung inuutos ng tatay. Yung son number 2, inutusan, umoo, pero hindi naman tumuloy. No? Tapos, meron po tayong parable nung tenants. Kumbaga, meron pong isang farmer na yung lupa niya ay pinaupahan niya sa isang tenant. Pagkatapos yung tenant, siya po ay nagpatanim, and then noong pong time na aani na, nagpadala po yung farmer, yung may-ari ng lupa, para kubrahin, para kunin yung kanyang parte. Pero ano pong ginawa doon sa unang pinadala niya? No? Pinatay, binugbog, binato. No? Tapos, nagpadala ulit siya. Ganun ulit ang ginawa. Hanggang sa ang pinadala niya na ay yung kanyang anak, pinatay din. So, yun po yung parable. Okay? Tapos, verse 1, Yeshua again used parables. So, ibig sabihin, pangatlong parables na ito. Ano po? Parables ng ano ito? The kingdom of heaven. So, ang ipinapaliwanag po ni Jesus Christ doon sa mga parables na iyon ay kung ano ang kingdom of heaven. Or sa ibang translation siguro, kingdom of God. No? Ito ay kingdom of heaven. So, yun po yung pinapatungkulan ng parables. Now, alalahanin natin, ang parables ni Jesus Christ, hindi po ito nag-i-evolve sa kanyang kahulugan. Ibig sabihin, kung ano ang kahulugan nung time na yon ni Jesus Christ, yun pa rin ang kahulugan hanggang sa mga oras natin ngayon. At ang parable ay meron lang iisang kahulugan. Hindi po iba't iba ang kahulugan niyan. Iisa ang kahulugan. At ang parable na ito ay mga fiction, no? Mga fictional stories ito. Pero bagamat fiction siya, ito po ay pangkaraniwan na nangyayari, kaya nakaka-relate yung mga tao dun sa mga parables na yon. Yung parables na po yon, ang mga parables ni Jesus Christ ay ang premise nun laging yung kultura ng mga Hudyo nung first century, yung pong lengguwahe ng mga Hudyo, yung mga kaugalian o yung mga tradisyon nila. Yun po yung nakapaloob doon sa mga parables. Okay? So, kaya yun ang ginagamit ni Jesus Christ upang ipaliwanag sa kanila kung ano ang kingdom of heaven. So, yung unang parable, yung parable of two sons, yung pangalawang parable, yung parable of tenants, at ito ngayon, yung pangatlong parable niya. Ang parable naman na ito ay tungkol sa wedding feast. Now, dahil ito po ay parable ng wedding feast, alisin po natin sa isip natin yung pagkaalam natin tungkol sa kasalan, sa kultura natin, sa kaisipan natin, sa kapanahunan natin, sa lengguwahe natin. Yung wedding dito, yung kasalan yung wedding feast dito, ilagay natin ang isip natin dun sa kaugalian nila sa kasalan noon. Yung sa kultura nila, no? Sa context ng kanilang kasalan noon, yung wedding feast nila.
So ang sabi dito, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding feast for his son. Ano po ang pagkakaiba noong wedding feast nila noon tsaka yung wedding feast natin ngayon pag may kasalan? Sa panahon natin, pag may kasalan, kung hindi ka makakarating, kung ikaw ay imbitado dun sa kasalan at hindi ka makakarating, wala hong big deal. Hindi masyadong big deal yon. Although siguro in some cases, big deal sa iba. Pero generally speaking, kung hindi makakarating yung ninong o yung ninang, no, pinoproxyhan na lang. Kung hindi makakarating po yung kamag-anak, naiintindihan nila kasi busy sa trabaho, busy sa negosyo, o kaya malayo ang tinitiran. So hindi masyadong, generally speaking, hindi masyadong big deal sa atin kung hindi makakarating sa kasalan. Pero sa kanila po, nung unang kapanahunan, nung panahon po ni Jesus Christ, yung first century, kapag ikaw ay inimbita sa kasalan, hindi pwedeng hindi ka pupunta. Kailangan puntahan mo yon. Bakit to? Kasi, una, kapag hindi mo pinuntahan, ipinapahiya mo yung nag-imbita sa'yo. At kapag hindi mo siya pinuntahan, napahiya yung nag-imbita sa'yo, ang tingin ng mga tao sa'yo, ikaw ay masamang tao, hindi ka mabuting tao, ang tingin nila sa'yo. Kasi po, tandaan natin ang kultura ng mga Middle Eastern countries nung panahon po nila during the first century and even now, no? Mas pinapahalagahan po nila yung honor. No? Yung shame and honor ay masyadong po 'yon, masyadong malakas 'yon sa kanila. Huwag mong ipapahiya ang isang tao. Huwag mo siyang tatanggalan ng dangal. Tanggalin mo na ang lahat sa kanya, no? Huwag lang yung dangal. Kaya nga kaya nga may account po sa Biblia, 'di ba? Kung inyong natatandaan, na willing nga siyang ibigay yung mga anak niyang dalaga eh. No? Wag lang galawin yung bisita niya. No? So hindi bali nang yung mga anak niya ang rapin. Wag lang patayin yung kanyang bisita. So mas mahalaga yung bisita niya kaysa dun sa mga anak niya pagdating sa, kasi mawawalan siya ng dangal. So wag lang siya mawalan ng dangal kahit na isakripisyo niya yung kanyang mga anak. Now, sa panahon natin, di natin maiintindihan yon. Hindi nating kultura yon. At kahit bali-baliktarin pa natin ang mga kadahilanan, hindi ho natin maiintindihan yon. Dahil sa panahon natin ngayon, walang tatay na maprotektahan lang niya yung kanyang bisita ay ibibigay yung sarili niyang anak kahit rapin. Ay hindi ho natin gagawin ngayon yon. Pero sa kanilang kapanahunan ho, yan ang kulturang umiiral. Okay? So kaya anumang okasyon ang meron sa kanila, ang pinakamahalaga dito ay ang kasal. Ibig sabihin, sa mga ibang okasyon, pwede kang tumanggi. No? Pwede mong tanggihan yon. Pero pagdating sa kasal, hindi po pwede. Kailangan, pag inimbitahan ka sa kasal, ikaw ay dadalo. At dadalo ka na ikaw ay handa para sa okasyon. Now, ang isa pong nagpabigat dito, ang nag-iimbita ay yung pong king. Kung yung ordinaryong tao, kapag ikaw ay inimbita sa kasal ng kanyang anak, hindi mo pupuntahan, mas lalo po kapag ang hari ang nag-imbita. Kapag ang nagpadala siya ng imbitasyon ay ang hari. Yung pong imbitasyon ng hari, no? Kung tutuusin po, hindi po siya itinuturing na imbitasyon. Yung po itinuturing na utos. Kahit yun ay imbitasyon sa kasal ng kanyang anak, yun po ay itinuturing ng mga tao na siya ay utos na kailangang sundin. So, kaya nakikita niyo po yung bigat ng dito. Yung hari ang naghanda ng kasal. Ang ikakasal ang kanyang anak. At ang imbitasyon ay kasal. Hindi po ito ordinaryong pagtitipon. Ito ay kasal na, kumbaga sa kanila pong kultura, tanggihan mo na ang lahat ng imbitasyon. Wag lang ang kasal. No? Yan po yan ang
At sila po ay humahantong, no? Humahantong huyan sa kanilang kultura na kapag hindi mo dinaluhan yung imbitasyon sa iyo sa kasal, pwede kang ipapatay. Kasi itinuturing po yun na yun ay isang krimen. Di lalo pa kung hari ang nag-imbita sa iyo. So dito po sa parable na ito, ang naghanda po ay ang hari at ang ipinaghanda ay kasal nung kanyang anak na lalaki. Lalong mas mabigat 'yon kasi ang ipinaghanda ng ano po sa kasal na 'yon ay anak na lalaki, hindi anak na babae. Anak na lalaki. So kaya kung ang mga Hudyo po ang bumabasa nito, naiintindihan po nila kung gaano kabigat ito, no? Kung ano ibig sabihin nitong parable na ito na binabanggit ni Jesus Christ na ito sa kanila. So again, ito po ay pangatlong parable sa pagpapaliwanag ni Jesus Christ, especially sa mga leaders ng synagogue at noong pong temple, kung ano ang kingdom of heaven. So ito po yung pangatlong parable niya. The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding feast for his son. But when he sent his slaves to summon the invited guests to the wedding, they refused to come. Now, pag tinignan natin yung verse 3, ang sabi, but when he sent his slaves to summon the invited guests, sa madalit salita po, ang imbitasyon ay naipadala na. Tinanggap na po yung imbitasyon. Ang tinitingnan na lang natin dito ngayon ay kung ano ang naging aksyon. No? Tinanggap na nila yung imbitasyon. After receiving the invitation, ang tinitingnan natin dito is anong aksyon ang ginawa nung pinadala ng imbitasyon. Okay? Now, isa pa hong tip sa pag-unawa ng parable. Pag iniintindi po natin ang parable, huwag tayong masyadong magfo-focus sa mga details. Huwag ho nating masyadong bibigyan ng kahulugan kung ano ang mga details. Huwag ho tayong mag-a-allegorize. Kasi the moment na nag-allegorize tayo, pag sinabi ko pong nag-allegorize, ay binibigyan natin ng kung ano-anong kahulugan yung mga details ng parables. Which is, Diyan tayo maliligaw. Kaya po ang nangyayari sa mga parables, iba't iba ang nagiging interpretasyon ng mga tao dahil po ina-allegorize. So wag nating i-allegorize ang parable. Okay? So, ngayon, ito po yung eksena ngayon. Kaya po kumbaga ang nakahanda po ay yung piyesta na, handaan na, no? Handaan na po 'yon. At yung mga guests ay naimbitahan na. So ang tinitingnan natin ngayon is ano ang naging aksyon ng mga guests na inimbita doon sa wedding feast, doon sa handaan. Ano po ang naging aksyon nila? They refuse to come. Now, malaki pong pagkakasala yan. Kasi nakahanda na, handaan na to, no? Tapos nakarating na, tinanggap na nila ang imbitasyon. Okay? Tinanggap. Yan po yung ibig sabihin ng verse 3, na tinanggap na nila yung imbitasyon. Pero nung pupunta na sila sa wedding feast, umatras na sila. So, natatandaan nyo yung parable nung two sons, di ba? Yung isang son tumanggi na sumunod sa tatay, pero ginawa niya rin. Sumunod din siya. Yung pangalawang son, umuo siya na gagawin niya utos ng tatay, pero hindi niya ginawa. So, punta ho tayo dito sa wedding feast. Yung inimbitahan para doon sa wedding feast, umuo. Pero nung dumating na yung wedding feast mismo, hindi na pumunta. So, nakikita niyo po yung kaugnayan nitong parable na ito dun sa parable ng two sons, no? Kaya sabi ko po sa inyo, iisa ang context niyan, no? 3 beses inulit ni Jesus Christ, no, ang parables para ipaliwanag sa kanila kung ano ang kingdom of heaven. So they refused to come. Ano po ang naging aksyon
noong pong tatay na ikinasal. Sabi diyan, so he sent some more slaves, instructing them to tell the guests, look, I prepared my banquet. I've slaughtered my bulls and my fattened cattle, and everything is ready. Come to the wedding. So, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa, no? Ayaw niyang mapahiya siya. Kailangang dumating yung mga bisita. Kaya nga dito po, prepared yung banquet. Kita nyo naman, nagkatay na ng baka. Yung kanyang mga pinatabang baka, ready na. So kaya nagpadala ulit siya ng, kumbaga nagpadala po siya ng mga slaves niya para sabihin do sa mga tumanggap ng imbitasyon. Okay? Verse 5, but they weren't interested and went off to his farm, another to his business. So, yung verse 6 pa po, and the rest grabbed his slaves, mistreated them, and killed them. Napakalala nitong ginawa po, no? Ano pong nangyari dito? Tinanggap nila yung imbitasyon, pero nung araw na ng mismong handaan, ano po ang ginawa nila? Yung iba po pumunta sa sarili nilang farm, yung iba pumunta po sa sarili nilang business, yung iba po nagalit pa doon sa inutusan ng hari. No? Yung iba ay ministreat na, yung iba ay pinatay pa. Inutusan lang ng hari yun. Yun po yung naging mga reaksyon nila, mga kapatid. Ano pong nangyari sa verse 7? The king was furious and sent his soldiers who killed those murderers and burned down their city. No? Then he said to his slaves, well, the wedding feast is ready, but the ones who were invited didn't deserve it. So go out to the street corners and invite to the banquet as many as you find. Mga kapatid, ano po ang ginawa ng hari? Nagpadala na ng sundalo niya, hindi yung slaves. Para anong gawin? Para patayin po yung mga inimbata niya na tinanggap yung imbitasyon, pero later on, ni-reject din. At pinatay pa yung kanyang inutusan. Binugbog pa yung kanyang inutusan. Yung iba po ay pumunta sa farm nila, inintindi yung kanilang negosyo. So, binaliwala sa madaling salita yung pong imbitasyon ng hari. Now, naipaliwanag ko na po sa inyo, mga kapatid, na sa panahon nila, ang kasal, tanggihan mo na ang lahat ng imbitasyon, wag lang ang kasal. Yan po yung kultura nila. Alam nila kung gaano ka halaga yung pagdalo, no? Doon sa sinagutan mong dadalo ka sa kasalan. Actually, pag hari ang nag-imbita, wala kang karapatang tumanggi. No? Dahil nga itinuturing nila na yon ay utos na, hindi na imbitasyon yon, ay utos na. Nang sesegue lang po ako ng konti, mga kapatid, which I believe na siguro hindi naman po ito na ako ay nag-a-allegorize, ano. Pero ilagay ho natin ito sa panahon natin ngayon. Ilagay ho natin sa panahon natin ngayon. Ano ba ang dinadaluhan po nating handaan? Hindi ba linggo-linggo, kung tutusin, tayo po ay ipinatatawag ng hari. Every Sunday, tayo po ay merong tawag galing sa hari. Every Friday, meron ho tayong tawag galing sa hari. Dahil yaan po yung kinumit natin sa kanya. Pero ang isang malungkot pong katotohanan, hindi lang ho ito sa ating simbahan, kundi ito po ay totoo sa lahat ng Christian churches. Na marami po sa mga mananampalataya na
mas binibigyan po ng priority ang ibang bagay kesa dun sa tawag ng Diyos na sila ay pumunta sa isang kumbagay handaan para po, kasi doon tayo pakakainin ng salita ng Diyos. Doon tayo ay sasamba sa Kanya. Doon tayo ay magpupuri na kung tutuusin po, pag tiningnan natin mga kapatid, strictly speaking, yung araw ng linggo, ng oras ng pagsamba natin, wala pong ibang pinakamahalagang bagay kundi yung oras at araw na yon. Dahil tayo ay haharap sa Diyos, hindi po sa tao. Hindi po tayo haharap sa presidente. Hindi po tayo haharap sa isang pinuno ng bayan. Tayo po ay ipinatatawag ng Diyos na may likha ng langit at ng lupa, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos na tumubos sa ating mga kasalanan, ang Diyos na nagpatawad sa atin, ang Diyos na sinigurong hindi tayo sa impyerno mapupunta, ang Diyos na nagsakripisyo ng sarili niyang anak para tayo ay magkaroon ng kapatawaran. Siya po ang nagpapatawag sa atin every Sunday, once a week, 2 hours lang sa loob ng isang linggo. Pero marami ho sa mga Kristiyano, sad to say, hindi ho nakikita na ganito ito. Marami sa mga Kristiyano na sumupot dili, lumitaw, sumipot dili sa simbahan. Kung maisipang magsimba, magsisimba. Kung hindi maisipan, hindi magsisimba. At nakikita ho natin hindi lang sa ating simbahan, kahit ho ito sa mga iba pa mga Christian churches, na mas may panahon sa ibang bagay, mas bibigyan ng priority ang ibang bagay sa araw ng pagsamba kesa ang pagdalo sa pagtawag ng Diyos. We are being summoned by God every Sunday to appear before His presence, to worship Him, and to feed at His table. Pero marami pong mga Kristiyano, sad to say, hindi lang ho sa church natin yan. Kasama din ho tayo doon sa madalit salita, pero hindi lang ho tayo. Marami ho yan, Christian churches. Kaya minsan mapapanong ho tayo, di ba? Totoo bang Kristiyano ito? Totoo bang Kristiyano sila? Totoo bang tumanggap sa Panginoon ito? Totoo bang kinikilala nila ang Diyos ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Totoo bang kinikilala nila na ang utos ng Diyos ay mahalaga? Kaya napapatanong ho tayo, mga Kristiyano ba talaga ito? No? Totoo bang mga mananampalataya ito? Baka nga po dumating ang panahon, no? Sabi nga ng Matthew chapter 5 na ang pinakamalungkot na maririnig ng tao pagdating ng I never knew you, hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Na ang akala ng tao siya ay kilala ng Diyos, ang akala ng tao siya ay mananampalataya, ang akala ng tao siya ay ligtas, pero sa oras na yon ay madidinig niya ang Diyos. I never knew you. Wow, mabigat po yon. Mabigat yon kapag dumating yung time na yon. At wala na pong no turning back, ika nga. Yun na yun, kapag narinig na ng tao yon. Ito, masasalamin natin ang maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon na parang ganito po, inimbitahan sa wedding feast ng hari na kung tutusin hindi pwedeng tanggihan. Inimbitahan at sumagot sa imbitasyon. Umuo na siya'y dadalo. Pero nung sinusundo na nung slaves, wala na silang interes kasi meron siyang negosyo, kasi meron siyang bukid na pupuntahan. Yung iba nagalit pa doon sa sumusundo. Ang malala, yung iba pinatay pa yung sumusundo. Napag-utusan lang, pinatay pa. No? Kaya sabi ng Diyos sa kanila,
itong mga taong ito na umuo sa imbitasyon, pero nung araw na ng handaan, ni-reject na, ang sabi ng Diyos sa kanila, well, the wedding feast is ready. Hindi niya ia-atras yung wedding feast na yon. But the ones who were invited, they don't deserve it. Yung pong mga nag-refuse, yung last minute tumanggi, mas binigyan ng priority yung pong bukid nila. Mas binigyan ng priority yung business nila. Mas binigyan ng priority kung ano yung mahalaga sa kanila, hindi yung mahalaga sa hari. Kaya sabi ng hari, doon sa mga slaves, so go out. No? Now, nakita ho natin na pinarusahan ng Diyos pinarusahan ng hari yung pong mga tumugon sa imbitasyon pero hindi naman dumating sa mismong araw ng handaan at mas inasikaso yung iba pa nilang gawain. Ano po ang ginawa ng hari? No? Nagpadala na siya ng soldier, hindi slave. At pinagpapapatay sila. Mga murderers sila. No? Kaya pagkatapos noon, dahil ready po yung wedding feast, hindi niya kinancel yun. Hindi niya kinancel. Sabi niya, go out to the street corners and invite to the banquet as many as you find. So meaning, pag sinabing street corners, invite the ordinary people. Diba? Invite the ordinary people. So, kaya makita ho natin, di ba, dun sa sa parable ng two sons, ano ang sabi ng kanino ikinumpara ng Panginoong Jesus, yung son number 1, ikinumpara niya ito doon sa mga ordinaryong tao, people on the street, no, mga ordinaryong tao. Kinumpara niya yon, yung tumanggi pero ginawa din yung inuutos ng tatay. Okay? At kaya sabi tapos kinumpara naman ng Panginoong Jesus yung son number 2 na umuo pero hindi naman ginawa yung inuutos ng tatay, at ikinumpara niya ito sa sila yung mga Pharisees, sila yung mga religious leaders, sila yung mga Sadducees, sila yung mga scribes. Again, ulitin ko po, hindi lahat, no? Yung nandoon na mismong kausap ni Jesus Christ. So ganito rin po nangyari dito. So tumanggi yung mga invited guests, no? Ni-reject, kumbaga. Kaya sabi niya, go out to the street corners, invite the ordinary people. Nakahain na ang banquet. Nandiyan na ang handaan. So the slaves went out into the streets. Ano po ang ginawa nila? Gathered all the people they could find, the bad along with the good, and the wedding hall was filled with guests. No? Sabi diyan, and the wedding hall was filled with guests. So ordinary people. Hindi, kumbaga, ora mismo inimbitahan dahil alam nila hari yung nag-iimbita, nagpuntahan sila. Nagpuntahan sila. Sa susunod po na Biyernes, tatalakayin natin yung verse 11, kasi doon sa verse 11 sabi, na when the king came in to look at the guests, he saw there a man who wasn't dressed for a wedding, so he asked him, friend, how did you get in here without wedding clothes? The man was speechless. Now, bagamat ora mismo inimbita sila doon sa wedding feast. Tandaan niyo po, hari yung nag-imbita. No? Hari yung nag-imbita, kailangan sumunod sila. Pero sa pagsunod mo, hindi ka pwedeng humarap sa hari ng kung ano lang ang kasuotan mo. Dahil yun ay mahalagang pagtitipon, mahalagang piging yun, kasal yun. Kaya dapat nakahanda ka, no? Nakaprepare ka. Kaya ito rin po mga kapatid, again, I don't want to allegorize, pero alam niyo po, ang Diyos concern sa isinusuot nating damit eh. Kung haharap tayo sa Kanya, natatandaan niyo po ba yung tinalakay natin sa Exodus? Bago ibinigay ng Diyos yung Kanyang Torah kay Moses, ano po ang ginawa ng Diyos?
Inutusan silang lahat, maglabas sila ng damit. 3 araw ang ibinigay ng Diyos. Nalaban nila ang damit, maghanda sila, at walang lalapit doon sa pinakabakod, walang lalampas doon sa bakod. Pati hayop, pag dumampas yung hayop, panain, patayin yung hayop. At yung sino man lalapit doon, didikit doon, patayin. Maghanda kayo, 3 araw, maglinis kayo, maghugas kayo, maglaba kayo ng damit ninyo. So ibig sabihin no, mga kapatid, ang Diyos, concerned siya kung ano ang isusuot natin sa pagharap natin sa Kanya. Hindi ho tayo pwedeng humarap sa Diyos ng para tayong pupunta sa beach, para tayong maglalakad lang sa mall, para tayong, ito po'y pagwawalang galang eh. Ang nagpatawag po sa atin, hari. Pero yun nga po, hindi na, maraming tao kasi hindi nakikitang ganun yon. Na pagdating ng Sunday, tayong lahat pinatatawag ng Diyos. Para siya ay sambahin, siya ay purihin, at tayo'y pinatatawag ng Diyos para makinig tayo sa kanyang instruction. Pero marami pong tao, sad to say, mga kapatid, maraming Kristiyano na kiniklaim nila na Kristiyano sila, pero hindi nila priority ang Diyos. Kiniklaim nila na born again sila. Kiniklaim nila na pinatawad sila ng Diyos. Kiniklaim nila na ang Diyos ang nagligtas sa kanila. Pero hindi nila priority ang Diyos. Priority nila ang ibang bagay. Pagdating na sa araw ng pagsisimba, mas maraming dahilan para hindi makadalo. No? Madalas pa ho, pasensya na po kayo, no? Ito ang topic natin ngayon eh. Madalas pa nga po, hindi tayo nagmamadaling pumunta sa church. Kahit dumating tayo, kalagitnaan na ng message, we don't care. Ang pakiramdam natin, nakasimba naman ako eh. Hindi tayo ganoon kasensitive na ang appointment natin sa Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, ang lumikha ng langit at ng lupa, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, sa buong mundo, sa buong kalangitan. Ang appointment natin 10 o'clock. Magsisimula tayong sambahin siya. Pero, di ba? Darating ho tayo, alas 11, patapos na halos, darating, nagsisimula na ang praise and worship, and minsan, parang hindi tayo late, di ba? Kung dumating tayo. Malungkot to, pero totoo yun eh. Yun ay pagpapakita ng walang paggalang sa nagpatawag sa ating hari. Yun ay pagpapakita ng hindi natin siya priority. Priority natin kung ano yung gusto natin, kung ano yung sarili nating gusto. Mas mahalaga sa atin yung negosyo, mas mahalaga sa atin yung trabaho, mas mahalaga sa atin yung maraming bagay, no? Mas mahalaga sa atin ang gathering ng family, mas mahalaga sa atin ang kung ano pa human. Tayo lang ho nakakaalam kung talagang binibigyan ng priority ang Diyos. So tandaan natin, tayong lahat ay ipinatatawag ng hari ng mga hari kada linggo para sumamba sa Kanya at makinig kung ano ang instruction niya sa atin. So yun lang po muna mga kapatid, hanggang dito na lamang po at tatalakayin natin sa susunod na Biyernes yung pong verse 11 and following. At